What's up my fellow MMA super fans? I'm Nisi Casiano at ngayon makakasama natin muli ang nag-iisang number 2 ranked bantamweight contender in one championship, ang nag-iisang Stephen the Sniper Loman. Stephen, maligayang pagbabalik dito sa The MMA Super Fan. Magandang hapon sa iyo, Kuya Nisi, at magandang hapon sa ating mga viewers. Ayan, and ngayon meron tayong magandang balita. At ikaw, yung huli natin pag-uusap, medyo sabihin na natin bittersweet. Lagyan na lang natin sa konteksto na gano'n. Pero ngayon, may magandang balita. Magbabalik ka inside the circle on September 30 at One Fight Night 14 against the number 1 rank bantamweight contender and former one bantamweight world champion na si John Lineker. Stephen, unang-una sa lahat, reaction mo regarding this matchup, in-offer sa'yo, sabihin natin, over a month yung preparation. Kamusta? Kamusta yung reception? Kamusta ba? Anong feeling na muli, ito, meron ka ng date na aabangan para sa iyong pagbabalik action? Ako'y masayang masaya dahil akala ko hindi na natupad, hindi na tayo mabibigyan ng laban. And right now, binigyan tayo ng isang laban. Kaya yun yung chance ko na before the year ends, kahit isang laban, and ito na nga, September 30, may laban na tayo. Nabanggit mo nga sa huli nating pag-uusap na parang ayaw mo mag-step aside para kay kay John Lineker. Ngayon, malalaman natin kung sino talaga ang rightful contender for that title. Stephen, so far, kung titignan natin side by side, talagang stylistically, ikaw yung nakakalamang. Ngayon ba meron bang kumpiyansa o pero may kumpiyansa ka bang nararamdaman heading to this fight? Or sabihin na natin may kumpiyansa ka man nararamdaman, hindi mo to hinahayaan na makaapekto sa'yo? Yes, yung mga ganyan na kumpiyansa, hindi ko yan hinahayaan na mag-a-affect sa akin kasi ma, ma, ma- pag meron kang kumpiyansang lumalaban, parang hindi ka 100 sa laban. Kaya yun, focus lang ako dito sa laban. Especially na si John Lineker yung makakatunggali ko, and focus lang ako sa training. May 6 weeks pa natitira. I will use this time properly para i-enhance ko lahat yung tools ko. Ngayon, Stephen, mabato ko lang tong tanong na to. Of course, syempre, isa si John Lineker sa mga pinapanood mo nung up and coming ka pa lang o yung nagsisimula ka pa lang sa mundo ng mixed martial arts. Kamusta yung pakiramdam, yung idea of yung dati mo lang pinapanood sa ibang organization, makakalaban mo na dito sa One Championship? Para bang ano ba? Para ka bang nananaginip sa idea na to na makakalaban mo siya? Yes po, napapanood ko lang siya nung nasa UFC pa siya, and wow, ninanockout niya lahat yung mga kalaban niya. And right now, parang hindi ako naniniwala na makakatunggali ko siya sa next na laban namin. And hindi ako na makapaniwala talaga. I know it's yung feeling, I know the feeling pero alam natin it's not for the world title. Pero ba dahil doon sa profile ni John Lineker, masasabi mo ba na parang kahit pa paano you've made it in this sport? Yes, kahit pa paano rin, andito ako. Siya yung tinapat sa akin. Yung mga past fights ko, pinalano natin, and masayang masaya ako dahil naabot ko yung level na to. Parang pag, pag natalo ko siya, and wow, nasa high level na ako sigurado. And I know that kayang-kaya ko na makipagsabayan dito sa high level na ito and sa level niya rin. Stephen, let's turn back the clock a bit. Of course, ang natatandaan kong laban na parang masasabi natin na naging precursor kung nasa ang stage kayo, na biggest learning lesson mo was your fight 7 years ago against another heavy-hander in Rex De Lara.
under the PXC banner. Malaking bagay siya sa career mo eh. After that, you never look back. Talaga nagtuloy-tuloy na yung panalo mo. Ngayon ulit, heavy-handed opponent ulit ang makakalaban mo. How do you prepare yourself for that mentally? Paano ka naka-recover from that? And of course, syempre hindi naman natin maiiwasan na kahit sabihin natin iba yung kalaban mo pero the style would be the same. Paano ka nagpe-prepare for that mentally? Yes, before I was knocked out before against Rex De Lara. And yung preparation ko doon is okay naman. Pero I think may kulang ako doon. And yun, nakita ko yung kulang ko. Yun yung training ko. And until now, I got the win because of it. It was a big lesson yung loss ko kay Rex De Lara. And ngayon, mentally, ayun, fino-focus ko pa din yung sarili ko. Kung mentally, kung sa training man, hindi ko hinahayaan lahat. Dapat prepare ako mentally, physically. Magkasabay na yan. And kung saan man espeto rin, kung any of my tools talagang i-prepare ko. Kung saan ako mahina, kailangan na i-training ko pa. And yun nga yung nagpanalo sa akin. And nagbigay sa akin ng confidence. Training ko lahat yung weaknesses ko, yung kulang ko. Kaya yun. Steven, sa darating na laban mo, of course, mas maganda dahil nagkaroon ka ng scouting report dahil most recently lumaban nga ito si John Lineker at napag-usapan din natin to last time. So far ba ngayon, ano nakikita mo sa kanya? Of course, syempre, merong mga bagay dapat tayong pagtuunan ng pansin. Of course, yung performance niya in that fight, a lot of people believe na parang he was down on the scorecards entering the the third round. Kung hindi niya nakuha yung knockout na yon sa round na yon, medyo tagilid siya on the scorecards. So, ikaw ba sa opinion mo, ano ang assessment mo sa performance niya? Anong tingin mo heading to the third round? Tingin mo ba lamang si Kim Jae-woong sa laban na 'yon? Yes, yung laban nila is lamang talaga si si Kim Jae-woong. And nakuha niya lang sa knockout. Kaya hindi basta-basta rin si John Lineker. Magbibitaw na malalakas na suntok yan. Pero hindi nga nakita ni Kim Jong-won. Siya sana yung mananalo doon. Based pag sa decision yung pag-decision sana. Pero yun nga, na-knockout siya. Hindi niya nakita yung suntok. Kaya nanalo si John Lineker. Ngayon, ito bang nakikita mong laban nyo? Is it something na kailangan mong sabihin natin mag-ingat because makikita naman natin yung never say die attitude ni John Lineker, or mas nakikita mo, oy, may loopholes si John Lineker na in-expose ni Kim Jae-woong? Alin doon sa dalawang situation or sa dalawang senaryo na yun ang nakikita mo? Yung nakikita ko, yun, bread and butter niya na yun yung kanyang boxing. Makaka-knockout siya. Pero hindi tayo magpapabayo doon. And yun nga, yung weaknesses niya na exposed din. Kaya yun yung parang gagamitin kong advantage na rin kung saan siya mahina. Doon ko siya dadalhin. So, more or less, Stephen, as much as possible, gagamitin mo lahat ng tools mo in this fight. Kasi it's no secret na ito nga si John Lineker is masasabi natin a one-dimensional fighter. Yes po. Imimix ko lahat yung tools ko. And hindi ako magpapabaya kung saan siya malakas. And I need to careful pa din kasi hindi basta-basta si John Lineker. Tatamang-tatama yung kanyang suntok na mabibigat. Ngayon, Stephen, are you surprised na in-offer sa iyo ng one tong laban na to? Kasi kakagaling lang niya sa laban eh. Of course, at yung laban na kung saan niya kinalaban si Kim Jae-woong, hindi biro.
he almost went almost 3 rounds with this guy. Tapos syempre hindi naman yung pace ng laro, it was grueling. So, surprise ka ba nung sinabi sa'yo ang makakalaban mo si John Lineker? May konting surprise din. Kasi nga, siya rin yung number 1 na contender and nanalo siya sa parang pang comeback fight niya at ako yung at ako yung finish sa kanya. Yes, may konting surprise din. Pero ito na rin yung time para pag natalo ko siya, at least talaga yung number 1 for the world title. Ito na yung chance ko para isa biggest statement sa akin. Yun ang isusunod kong tanong kasi pag ito definitely this is the world title eliminator. Whoever wins in this fight would go on to face Fabricio Andrade for the bantamweight world title. Na ito nga si Fabricio Andrade would figure in a kickboxing bantamweight title match against John Haggerty in October. Pero ito nga, Stephen, tingin mo ba wala nang rason ang one championship pati si Fabricio Andrade na para magpaligoy-ligoy pa o kung saan-saan pa pumunta dahil pag nanalo ka dito, ito na yung talagang mag-a-assure sa'yo na ito na yung world title. Ikaw na dapat ang masunod na makalaban ni Fabricio Andrade. Yes, big win para kay John Lineker. Ito na yung chance ko para siya na talaga yung face ko, yung ibibigay nila sa akin for World Championship. Ito, September 30 ka lalaban in Singapore. Pero ang laban ni Fabricio Andrade is on October 7. Ito ang tanong ng lahat, Stephen. May bala ka bang lumipad sa Bangkok para sabihin natin na to formally call out Fabricio Andrade? Yeah, pag may chance, why not? Pwede tayong mag-fly sa Bangkok. Mag-book tayo para sabihin natin sa kanya na harap-harapan para it's all clear. Tapos na ano pa, andun na mabibidyohan na pa. Well, Stephen, of course, syempre hindi naman natin maiiwasan yung perception ng ibang tao regarding this fight kasi parang ang tingin ng lahat parang na-bypass yung rankings na kung ikaw unti-unti mong inakyat samantalang yung iba could just, sabihin natin kung sa RFID, in instant silang nakapasok o nakalabas dun sa toll gate. Pero ito nga, Stephen, ikaw ba sa tingin mo, itong binigay sa yung laban na to is more na, for the lack of a better term, pakonsuelo na lang sa'yo because dapat ikaw na yung next in line or tinitignan mo lang din to as meron ka nakikita dito na silver lining na pwedeng mag-benefit sa iyong career dahil sinasabi naman natin na siguro mas pinapatagal, mas tumatamis yung pwede mong anihin with this anticipation of getting that world title shot. Yes, parang ito na nga yung laban ko kay John Lineker. Ito na yung time ko kasi dito ko din na nung past the months kasi ongoing pa din yung training ko. Training ko talaga lahat yung mga weaknesses ko. And right now, dinedevelop ko pa din until sa laban. Si John Lineker, yun, very good striker. Nag-develop ng ibang tools. And I want to show that sa laban. Pero ito yung time ko rin para mas gagaling pa ako, mas mag-step up pa ako sa mga game ko para sa championship na laban namin kay Andrade. Yun. Parang makikipagsabayan ulit ako. Parang yun na yung time ko rin na siyempre sabihin na natin, it's time to shine. Yeah. Well, on the world stage pa, of course, napakalaki din yung card na kung saan ka kabilang on September 30. Pero ito, siguro huling tanong na lang, Stephen. Ano ang prediction mo sa laban na to? Baka meron kang nais na bitawan na statement para
para siguro lalo pang ma-excite ang mga Filipino fight fans? Yung yung sa laban lang namin, gagawin ko yung lahat ng makakaya ko upang talunin si John Lineker. Gagamitin ko lahat yung galing ko, lahat ng tools ko para punta lahat sa opponent ko, and kung kayang-kayang talunin, and why not? Basta 100% I'm focused. I will do my best sa laban. Follow up lang, kayang talunin ng Hindi natin masabi. Either knockout or submission. Basta I will do my best. yeah, yeah talaga. Open to. Yan, ganyan po talaga ang Stephen Loman. Masyadong humble. Salamat, kuya. Nakakatakot sa loob ng cage pero sobrang humble po ng tao na yan. Anyway, Stephen, we wish you nothing but the best, and of course, we're hoping to see you have your title shot in the near future. Maraming salamat, kuya, and maraming salamat sa ating lahat. That's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nisi Casiano with Stephen Loman. Till next time.